Kung sasabihin ko sa iyo, ngayon, sa mahinang boses at bukas na puso, na marami sa mga pinaniniwalaan nating tama ay hindi nagmula sa alab ng pananampalataya, kundi sa anino ng nakasanayan, makikinig ka ba? Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, huminga ka ng malalim, at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa isang maliit na kumbento na gawa sa bato. Dito, ang amoy ng kape ay halo sa amoy ng kandila at may isang paring na may mahinahong tingin na tumatanggap sa mga taong pagod na sa madaling sagot. Ngayon, sabay tayong lalakad sa mga pasilyo ng kaluluwa na ginagabayan ng alaala ni Padre Pio, hindi para humatol, kundi para mahalin ang katotohanang nagpapalaya. Ito ay hindi paghatol sa ating mga tradisyon. Ito ay isang yakap. Alam mismo ni Padre Pio na ang puso ng tao ay mabagal matuto at ang habag ay laging nauuna sa pagiging istrikto. Kaya dahan-dahan lang tayo, parang naglalakad sa bakuran sa paggising ng araw. Naririnig ang lagitik ng mga pintuan at ang buhay na nagsisimula. Dahan-dahan nating paghiwalayin ng may pagmamahal ang galing sa ebanghelyo mula sa mga dumikit lang sa atin sa paglipas ng panahon. Hindi para sirain, kundi para linawin. Gusto kong ipakilala sa iyo si Ana, isang dalagang nurse na dumating sa San Giovanni Rotondo, dala-dala ang isang maleta ng mga tanong. Lumaki siyang nakikinig sa magagandang kwento, pero pakiramdam niya'y may kulang, parang tinitingnan ang isang imahe mula sa malayo at napansin niyang hindi ito nagbibigay ng liwanag. Naabutan niya si Padre Pio na matanda na, may mga kamay na may marka at simpleng magsalita. Hindi siya nagbigay ng mahabang sermon, tinanong niya lang, "Anak, ano ba ang hinahanap mo?" Napalunok si Ana sa pagpigil ng iyak. "Hinahanap ko po kung ano ang galing sa Diyos, hindi lang ang nakasanayan na." Mula sa pagtatagpong iyon, nagsimulang magtipon si Ana ng mga kwento mula sa mga taong nahipo ng pari at higit sa lahat ng ebanghelyo na mahal niya. Bawat usapan ay parang nagsindi ng kandila sa harap ng Santisimo. Hindi gumalaw ang silid, pero nag-iba ang lahat. At sa ganitong paraan, nang hindi nagmamadali, natutunan ni Ana ang 6 na paraan para malaman kung ang isang tradisyon ay nagpapalakas o nagpapagulo. Hindi ito malamig na teorya. Ito ay mga hakbang sa buhay na binibigyan liwanag ng mga patotoo at ng banal na kasulatan. Unang daan, ang pagsunod na gumagaling. Paulit-ulit na sinasabi ni Padre Pio na ang kasalanan ay wala sa pag-usisa para malaman, kundi sa pagtangging magtiwala. Sabi niya, ang tukso ay nagdadamit ng maganda pero laging humihingi ng isang pagtalikod. Hayaan mo na ang Diyos at bibigyan kita ng shortcut. Narinig ni Ana ang isang mapagpakumbabang babae na nagkumpisal, na nag-aksaya siya ng maraming taon sa paghahanap ng tamang bunga sa mga libro at pintura. Gayong iba ang tanong, nagtiwala ba ako o hindi? Ang sentro ng pananampalataya ay hindi ang bagay na nasa kamay kundi ang pagpapakumbaba sa puso. 2 daan, ang walang sawang paghahanap. Sa malamig na gabi ng taglamig, dumarating ang mga peregrino na ginagabayan ng isang maliit, halos tahimik na pag-asa, parang isang malayo at di sumisigaw na bituin na nagtuturo lang. Marami ang gusto ng mabilis na sagot, mga handa ng mapa, mga korona at titulo. Ngiti lang ang sagot ng pari. Ang paghahanap ay pagsamba na. Napagtanto ni Ana na ang taong laging nasa labas ay kailangan sa isang punto na pumasok sa loob. Ang daan sa labas ay laging nagtatapos sa pintuan ng puso. 3 daan, ang naibalik na dignidad. Sa mga taong nakilala ni Ana, may isang babaeng nagngangalang Dalila na pagod na sa mga label na idinikit ng mundo sa kanyang buhay. Sa harap ni Padre Pio, narinig niya ang isang pangungusap na kanyang pinahalagahan magpakailanman. Anak, ibabalik sa iyo ng Diyos ang iyong pangalan. Hindi ito paglikha ng bagong nakaraan, kundi pagbubunyag ng pag-ibig na laging naroon. Ang grasya ay hindi nagbubura, ang grasya ay nagbabago.
bago tayo magpatuloy, may hihilingin ako sa iyo ng may pagmamahal. Kung ang paglalakbay na ito ay nakahipo sa isang bagay na itinatago mo sa iyong kalooban, ibahagi mo sa comments ang iyong alaala kay Padre Pio, ang bagay na nagpanatili sa iyo noong sinasabi ng lahat na sumuko ka na. At kung pakiramdam mo'y tahanan ng espasyong ito, mag-subscribe ka sa channel. Dito, ang usapan ay malapitan, walang pagmamadali, sa paraang nagpapagaling. Ika-400, ang banal na oras. Iba ang pananaw ni Padre Pio sa oras kumpara sa ating pagmamadali. Binabanggit niya ang ngayon ng Diyos na hindi ka siya sa isang petsang minarkahan ng nakasanayan. Si Ana na mahilig sa mga kalendaryo at listahan ay natuto makinig sa mga panahon ng puso. May mga araw ng pagtatanim, araw ng pagpuputol at araw ng pag-aani. Dumarating ang Diyos sa tamang oras, hindi maaga, hindi rin huli. At pagdating niya, lahat ay nagkakaroon ng tamang lugar. Ika-500, ang tunay na mukha. Ang mga imahe ay makakatulong sa atin, pero maaari rin tayong maabala. Pinayuhan ng pari, hanapin mo ang buhay na Kristo sa mga simpleng tao. Ang mukha ng Panginoon ay hindi nasa display window. Ito ay nasa lansangan. Ito ang mukha ng nagpapawis na manggagawa, ng nanay na naghehele, ng matanda na nag-aalay ng ngiti, ng taong marami nang nakita pero naniniwala pa rin. Nagsimulang mapansin ni Ana na ang santo ay hindi lang isang magandang larawan, kundi isang presensya na bumabago at nagbibigay ng ginhawa. Ika-600, ang mga tahimik na sugo. Inaasahan ni Ana ang mga kahangahangang pagtatagpo, mga ilaw at biglaang liwanag. Ngunit itinuro ni Padre Pio ang pang-araw-araw na buhay. Ang mga sugo ng Diyos ay dumadaan na parang karaniwang tao. Minsan ito ay ang kaibigang dumating sa tamang oras, ang salitang hindi humahatol, ang katahimikang nagpapagaan ng loob. Mahina lang magsalita ang langit para malakas tayong makinig. Taglay ang 600 na ito sa kanyang puso. Nagpasya si Ana na sumulat ng mga liham para sa sarili niya, parang nag-iiwan ng mga mumo ng tinapay sa gubat para hindi maligaw. Sa bawat liham, may isang konkretong gawain: magtiwala, maghanap, tumanggap, maghintay, kilalanin, magpasalamat. At kapag nadapa, babalik. Ang pananampalataya ay hindi tuwid na linya. Ito ay isang pabalik-balik na spiral. Ngayon, inaanyayahan kitang sumama sa spiral na ito. Bisitahin natin ang mga kwento na nangyayari kung saan nagaganap ang buhay. Sa ospital, sa paggising ng araw, sa kusinang may luma ng tile, sa pila ng bus, sa tahimik na pasilyo ng isang monasteryo. At sa bawat kwento, bumalik sa ebanghelyo, parang bumabalik sa bahay sa pagtatapos ng araw. Ang galing kay Kristo ay nananatili. Ang nakasanayan lang ay kusang mawawala nang walang ingay, parang alikabok na tinatangay ng walis. Nagsimula si Ana sa ospital kung saan ang mga yapak ay parang litanya at ang hating gabi ay parang may bigat ng buong mundo. Isang batang ina na nagngangalang Sofia ang dumating na takot. Sabi niya, natutunan niya na ang pananampalataya ay isang formula. Gawin ito, tanggapin iyon. Nang walang nangyari, sa inaasahan niya, naisip niya na hindi siya nakikita ng Diyos. Umupo si Ana sa tabi niya, hinawakan ang kanyang mga kamay at kinwento ang tungkol sa pari na hindi nangako ng mga shortcut, kundi nangako ng presensya. Hindi nagkukulang ang Diyos, sabi niya. Tayo lang ang nagkakamali sa pangako at pagmamadali. Umiyak si Sofia ng tahimik at inalok siya ni Ana ng isang maliit na kasunduan. Tuwing umaga, bago ang lahat, dahan-dahan at ng buong katapatan sabihin, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi para pilitin ang isang milagro, kundi para magbukas ng bintana. Sa sumunod na mga araw, bumalik ang batang ina na may iba ng tingin. Walang milagrong nangyari, pero may mahalagang nagbago. Ang bigat ay naging daan. At nang muling dumating ang sakit, naaalala niya ang simpleng payo, hindi ang bagay ang nagliligtas, ang pagpapakumbaba, ang gumagaling. Ang kwento niya ay kumalat sa pasilyo at ang ibang tao ay nagsimulang ulitin sa mahinang boses ang parehong pagpapakumbaba. Ang ospital ay naging isang paaralan ng pagtitiwala. Isang hapon, tinanggap ni Ana sa kumbento ang isang matandang lalaking nagngangalang Gaetano.
Dala-dala niya ang mga clippings ng pahayagan, mga libro at mga maliliit na souvenir mula sa paglalakbay, parang nangongolekta ng mga hiniram na kasiguraduhan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa langit, sabi niya. Gusto ko ng mga mapa at pirma. Ngumiti si Ana dahil nakilala niya kay Gaetano ang sarili niyang dating pag-aalala. Dinala niya ito sa kapilya. Nang walang talumpati, nagsindi siya ng kandila at nanatili sa katahimikan. Pagkatapos, kinwento niya ang isang alaala ni Padre Pio. Kapag may humihingi sa akin ng patunay, ipinapakita ko ang krus. Kapag may humihingi sa akin ng kasiguraduhan, ipinapakita ko ang altar. Naunawaan ni Gaetano na ang pagkilala sa Diyos ay hindi pag-ipon ng impormasyon, kundi ang pagpapahintulot sa liwanag na dahan-dahang manirahan sa loob. Isang gabi, dumating ang isang grupo ng mga kabataan sakay ng bus, pagod at maingay. Nag-uusap sila tungkol sa mga teorya, nagtatalo tungkol sa mga imahe, nag-aawayan tungkol sa mga opinyon. Nag-alok si Ana ng mainit na sabaw at pinakinggan sila ng may pasensya. Sa isang sandali, nagtanong siya, gusto niyo bang manalo sa debate o gusto niyo bang mahanap ang Panginoon? Ang katahimikang sumunod ay parang kampana. Isa sa kanila na nagngangalang Miguel ang sumagot, gusto kong mahanap. At doon nagsimula ang isang maliit na revolusyon. Sa halip na mag-away para sa mga larawan, sinimulan nilang hanapin ang Kristo na dumadaan. Bumisita sila sa isang bahay ampunan, nagbigay sila ng tinapay sa mga nagugutom, nakinig sila sa mga kwento ng mga taong may daladalang pangungulila. Ang mukha ng Diyos ay nagpakita, hindi sa display window, kundi sa malamig na pasilyo ng isang tirahan. Sa pakikinig sa napakaraming kwento, napansin ni Ana ang isang pattern. Kapag ang pananampalataya ay nagiging pagtatalo, sumasara ang puso. Kapag ang pananampalataya ay nagiging pag-aalaga, ang langit ay nagkakaroon ng daan. At naunawaan din niya na ang mga imahe na ginagawa natin tungkol sa Diyos ay mas nagsasabi tungkol sa atin kaysa sa Panginoon. Kaya nagsimula siyang maglista ng mga simpleng senyales, ang kapayapaan na naiwan pagkatapos ng panalangin, ang mahinahong lakas ng loob na sumisibol pagkatapos ng pagpapatawad, ang pagnanais na magsimulang muli kahit walang kasiguraduhan ng papuri. Ito ay mga tanda ng presensya. Sa pagtatapos ng isang maulang hapon, bumalik si Dalila. Dala niya ang isang liham na sinusulat niya para sa sarili niya. Ngayon, nagpasya akong ibalik ang mga label. Hindi ako ang sinabi nilang ako ay anak. Binasa ni Ana ng may luha sa mga mata. Naalala niya ang payo ni Padre Pio na ang kumpisal ay hindi ginawa para magpahiya, kundi para magbago. Ang lumuhod sa harap ng Diyos ay tumatayo sa harap ng mundo. Ang dignidad ay hindi isang premyo para sa iilan. Ito ay ang damit na inihanda ng Ama para sa bawat isa. Bigyan mo ng puwang ang isa pang hiling ng puso. Kung sa ngayon ay naramdaman mong may kasama ka, mag-iwan ka ng komento na nagkukwento kung paano ka sinamahan ng presensya ng Diyos sa simpleng paraan, marahil sa isang di inaasahang salita, marahil sa isang yakap. At kung maaari, mag-subscribe ka. Sa ganitong paraan, magkakasama tayong naglalakbay, linggo-linggo, parang bumabalik sa parehong upuan sa kapilya para ipagpatuloy ang usapan sa kaibigan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Ana na ang pinakamalaking pagkalito ay ang piliting pabilisin ang oras ng Diyos. Siya mismo ay naghintay ng mabilis na sagot at nagdusa sa mga katahimikang parang napakatagal. Pero natuto siya sa pari na gumabay sa ngayon ng Diyos na dumadaloy sa ordinaryong buhay. Nang tumigil siya sa paghingi ng mga malalaking tanda, nagsimula niyang mapansin ang maliliit. Isang bisitang dumating sa tamang-tamang oras. Isang salitang pumigil sa isang padalos-dalos na desisyon. Isang magandang alaala na nagbigay ng init sa isang malungkot na araw. Ang banal na oras ay hindi kalendaryo. Ito ay pagtatagpo. Isang beses, isang lalaking nagngangalang Roberto ang dumating ng nagmamadali at may mga argumento. Gusto niyang ayusin ang lahat sa isang usapan lang. Parang sinusubukang buksan ang pinto ng puwersahan. Humingi si Ana ng paumanhin.
pumunta sa kusina at nagdala ng tinapay, tubig at katahimikan. Humupa ang pagmamadali ni Roberto. Kwinento niya ang takot na mawalan ng kontrol, ang pagnanais na magkaroon ng kasiguraduhan sa lahat. Nang matapos siya, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ko may paliwanag, sabi niya. Ngumiti si Ana, hindi lahat ng totoo ay kasya sa isang paliwanag, pero kasya sa isang buhay. Ganoon, sa pagsasama-sama ng maliliit na kwento, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang mga hindi mahalaga ay kusang nawala. Ang galing sa Diyos ay nanatiling nakatayo, parang mga bagay na may ugat. At si Ana na dati dala-dala ang pananampalataya na parang bigat ng mga patakaran ay nabuhay ito bilang isang yakap na nagpapalakas. Hindi dahil naunawaan niya ang lahat, kundi dahil sa wakas, hinayaan niyang siya ay gabayan. May mga nagtatanong, pero paano ang mga tanda, ang mga pangitain at ang mga anghel? Ngumiti si Ana dahil hiningi rin niya ang lahat ng ito noon. Tinuruan siya ni Padre Pio na maghintay sa mga tandang hindi sumisigaw. Isang araw, isang matandang kartero ang kumatok sa pintuan ng kumbento, dala ang isang dilaw na sobre. Ito ay isang koleksyon ng mga simpleng mensahe mula sa mga taong nagpapasalamat sa maliliit na tulong. Isang exam na na-schedule sa tamang oras, isang yakap sa isang mahirap na hapon, isang pagpapatawad na lumabas matapos ang ilang taon. Naunawaan ni Ana, kapag dumadaan ang pagmamalasakit, hindi ito gumagawa ng ingay. Inaayos nito ang isang upuan, nililinis ang mesa, inaayos ang unan. Ganoon dumarating ang langit. Saan yun ang pag-aalaga? Isang umaga, isang retiradong propesor na nagngangalang Lorenzo ang nagdala ng isang notebook na may lumang takip. Sabi niya, marami siyang tanong sa Diyos at kakaunti ang sagot na natanggap. Nagtatago ba siya sa akin? Dinala siya ni Ana sa cloister. Doon, ang hangin ay dumadaloy na parang isang lumang kanta. Siguro hindi nagtatago ang Diyos, sabi ni Ana. Siguro masyado siyang malapit. Tumawa si Lorenzo dahil ang pangungusap ay parang OA, pero pagkatapos ay naging seryoso siya. Kinwento niya na humingi siya ng mga patunay, gumawa siya ng mga argumento, nangolekta siya ng mga sipi. Ang kulang lang sa kanya ay ang simpleng gawain, manatili sa harap ng misteryo nang hindi nakikipag-away dito. Sa araw na iyon, hindi siya umalis na kumbinsido ng isang teorya. Umalis siyang nabigyan ng ginhawa ng isang presensya. Nagpatuloy ang mga usapan sa mga kabataan. Isang binata, si Thomas, ang may pagod na puso dahil sa mga pakikipaglaban. Pakiramdam niya ay sinusukat siya ng mga imaheng hindi tumutugma sa totoo. Tinitingnan ko ang mga larawan at hindi ko makita ang sarili ko doon, pagamin niya. Naalala ni Ana na ang mukha ni Kristo ay hindi European frame o imposibleng pisikal na anyo. Ito ay ang mukha na nagpapahintulot na makilala sa kapwa. Nag-alok siya ng isang ehersisyo. Sa loob ng ilang linggo, isusulat ni Thomas gabi-gabi sa isang linya kung saan niya napansin ang mga bakas ng Panginoon sa araw. Sumulat siya, sa babae sa hintayan ng bus na nakibahagi ng kanyang payong, sa porterong tinawag ako sa pangalan, sa kaklasing nakinig sa akin nang hindi ako kinokorekta. Ang mga larawan ay nagsimulang maging mga tao ulit. Minsan, may nagtanong kay Ana kung may pakpak ba ang mga anghel. Ngumiti ulit siya at sumagot ng may kaayusan. Ang mga sugo ng Diyos ay dumadating na may mga hakbang ng tao. Kwinento niya ang isang doktor na, nang hindi niya alam, ay dumating sa tamang oras para maiwasan ang isang pagpapadalos-dalos. Ang isang pari na piniling makinig sa halip na magpayo. Ang isang batang yumakap nang hindi humihingi ng formal na permiso. Hindi kailangan ng langit ng mga aureola para magningning. Sapat na ang kabutihan ay magkaroon ng lakas ng loob na gumawa. Sa gitna ng mga pagbisitang ito, natuto rin si Ana na tanggapin ang sarili niyang limitasyon. Isang araw, gumising siyang walang gana, hinahadlangan ng pagod at pag-aalinlangan. Halos kaladkad siyang pumunta sa simbahan, umupo sa huling upuan at nanatili doon tahimik. Isang pari ang dumaan, napansin ang anino sa kanyang mukha at walang sinabi. Umupo lang sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, binigkas niya ng mahina ang isang panalangin para sa kanya. Hindi maalala ni Ana ang anumang salita, pero naaalala niya ang init na nanatili.
Ang ilang pagtatagpo ay hindi nag-aalok ng mga sagot. Nag-aalok sila ng pakiramdam ng pagiging kabilang. At dahil ang totoong buhay ay hindi perpekto, mayroon ding mga kontradiksyon. Isang babaeng mainit ang ulo ang nagsabi na maganda ang lahat ng ito. Pero hindi praktikal. Gusto niya ng mga resipe, mga kasiguraduhan, mga formula. Naunawaan ni Ana ang sakit sa likod ng healing. Ipinaliwanag niya na ang pananampalataya ay hindi isang makina ng mga resulta, kundi isang kasunduan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nangangako ng kontrol. Nag-aalok ito ng daan. Mas matagal pero tumatagal. Bumuntong hininga ang babae at sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang pinakagusto niya ay hindi ang pagsolusyonan ang mga problema, kundi ang hindi maglakad ng mag-isa. Sa panahong iyon, tinipon ni Ana ang 600 sa isang maliit na notebook at sinimulan niya itong basahin muli na parang tinitingnan ang isang litrato ng pamilya, ang pagsunod na gumagaling, ang walang sawang paghahanap, ang naibalik na dignidad, ang banal na oras, ang tunay na mukha, ang mga tahimik na sugo. Ito ay parang 6 na susi na nakalagay sa bulsa ng kanyang apron. Sa tuwing sumisikip ang kanyang puso, hinahawakan niya ang isa sa mga ito at nagpapatuloy. Mayroon ding isang pagtatagpo na naging di malilimutan. Isang simpleng lalaki na nagngangalang Pietro, isang panadero sa lugar, ang nagdala ng mga mainit pa na tinapay sa kumbento. Kwinento niya na tuwing madaling araw, nagdarasal siya habang minamasa ang tinapay. Humihingi na sana bawat tinapay ay magdala ng kaunting ginhawa sa sinumang kakain nito. Hindi ako marunong magsalita ng maganda, sabi niya, pero marunong akong magmasa ng may pagmamahal. Naunawaan ni Ana na may teolohiya sa pagod na mga kamay at ang altar ay nagsisimula sa mesa ng kusina. Sa pagbabahagi ng tinapay, naging malambot ang usapan. Nagkwento si Pietro tungkol sa takot na hindi siya marinig ng Diyos. Sumagot si Ana, kung ang pag-ibig ay tapat, nakikinig siya. Kung ang pagpapakumbaba ay totoo, sinusuportahan niya. Hindi ito mga pangungusap na ginawa para magmukhang matalino. Ito ay mga salitang isinilang mula sa pang-araw-araw na buhay. At sa kapaligiran iyon na parang may hurno na umiilaw, nagkasundo silang dalawa, gabi-gabi bago matulog, bawat isa ay magsasabi, Panginoon, nagtitiwala ako. At tuwing umaga, uulitin nila, Panginoon, nagsisimula ako. Ito ay simple at dahil dito, ito ay nagbago ng buhay. Ang mga linggo ay naging isang tela ng mga kwento at ang kumbento isang bukas na bahay. Nagsimulang mag-record si Ana ng may pahintulot ng mga kwentong nakahipo ng malalim sa kanya. Hindi para magpakita ng mga milagro, kundi para itago ang alaala ng mga daan na dinaanan ng grasya. Nadiskubre niya na ang pananampalatayang itinanim sa mapagpakumbabang lupa ay lumilikha ng mga ugat na manipis at malakas, parang mga halaman na pilit sumisibol sa pagitan ng mga bato. Kung saan may pag-aalaga, ang Diyos ay nagiging daan. Isang malamig na umaga, isang mamamahayag ang dumating na curious, interesado sa mga kahangahangang kwento. Tinanggap siya ni Ana ng tsaa at nag-alok ng katahimikan. Nagulat siya. Ipinaliwanag niya na ang kahangahanga ng Diyos ay karaniwang nagtatago sa ordinaryo para matuto ang puso na makita. Ipinakita niya ang mga mensahe ng pasasalamat na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Kwinento niya ang mga pagbisita sa mga may sakit kung saan walang sinabi at ang lahat ay nasabi. Naunawaan ng mamamahayag na ang pinakatotoong headline ay marahil ang pinakamaliit na kapansin-pansin na nanatili ang pag-ibig. Sa panahong ito, bumalik si Miguel, ang batang yon na hindi mapakali, para sabihing nagkasundo na siya sa sarili niyang buhay. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil natuto siyang dumaan. Sabi niya, tumigil na siya sa pag-aaway sa mga imahe at nagsimula siyang maglingkod. At sa paglilingkod, nakahanap siya ng kahulugan. Pinakinggan siya ni Ana na naantig. Naalala niya ang mga salita ng pari, kung saan walang pag-ibig sa kapwa, doon walang Diyos. Ang daan ay hindi ang pagsasaulo ng mga ideya, ito ay ang pag-alay ng sarili. Sa isang simpleng pagbabantay, may nagtanong kung bakit minsan parang tahimik ang Diyos. Sumagot ang isang pari ng may kagandahang loob.
ang katahimikan ay nagsasalita rin. Inihahanda nito ang puso para marinig ang mahalaga. Isinulat ito ni Ana at dinala niya sa kanyang sarili. Napagtanto niya na nang tumigil siya sa paghingi na magsalita ang Diyos sa gusto niyang paraan, nagsimula siyang mapansin ang paraan ng Diyos. Tahimik, matatag, mahinahon. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay matris. Sa parehong panahong iyon, nabalik kay Dalila ang nawala niyang trabaho, pero higit pa rito, nabigyan siya ng lakas ng loob na ipakita ang sarili ng walang maskara. Dumating siya sa kumbento na masaya sa paggamit ng kanyang sariling pangalan. Niyakap niya si Ana at sinabi, "Akala ko kailangan kong burahin ang nakaraan, nadiskubre ko na binabago ito ng Diyos." Isa iyon sa pinakamagagandang araw sa taon na iyon, hindi dahil sa mga paputok, kundi dahil sa isang kapayapaan na nanatili. Isang linggo, isang bata ang nagtanong kung saan nakatira ang Diyos. Ngumiti ang lahat. Sumagot si Ana sa paraang maiintindihan ng isang bata. Nakatira ang Diyos kung saan pinapayagan siyang makapasok. Nag-isip ang bata ng kaunti at sinabi, "Kung gayon, gusto kong manirahan siya sa kwarto ko." Nagtawanan sila at sabay silang nagdasal, at ang aral ay nanatili. Ang hindi nagpapahirap ay nakakahanap. Sa gitna ng napakaraming buhay, muling napag-usapan ni Ana ang oras. May isang orasan na sinusunod ang lungsod at may isa pang alam lang ng pag-ibig. Kapag dumarating ang pag-ibig, lumalawak ang mga oras. Kapag kulang ang pag-ibig, pati ang tanghali ay parang gabi. Kaya nagmungkahi siya ng maliliit na gawain. Patayin ang ingay sa loob ng ilang minuto. Huminga ng dahan-dahan. Ulitin ang isang pangungusap ng pagpapakumbaba. Mga simpleng bagay na nagbibigay ng puwang para sa ngayon ng Diyos. Isang maulang araw ang nagdala sa kumbento ng isang babae na nagngangalang Helena. Dumating siya na may dating reklamo. Nagdasal ako ng sobra at walang nagbago. Tinanggap siya ni Ana, nakinig ng walang pinutol at nagtanong, "Ano ang gusto mong magbago?" Nag-isip si Helena at sumagot, "Gusto kong mawala ang sakit." Hindi nangako si Ana ng imposible. Sabi niya, hindi laging nawawala ang sakit, pero ang pag-ibig kapag dumating nagbibigay sa atin ng kasama at direksyon, at minsan ginagawang alay ang sakit. Huminga ng malalim si Helena. Sa sumunod na linggo, bumalik siya na mas magaan ang mukha. Sinimulan niyang bisitahin ang isang matandang kapitbahay. Walang heroic, presensya lang. At sa mga ganitong paraan, nawala ng sentro ang bigat. Sa pagtatapos ng isang tahimik na linggo, isinulat ni Ana sa notebook, "Kapag ang buhay ay ibinabahagi, ang pag-asa ay nagkakaroon ng mga ugat." At napagtanto niya na iyon ang nangyayari ng tahimik, ng walang ingay, ang pag-asa na natutong manatili. Ang retreat ay parang simoy ng hangin sa isang pagod na tag-init. Ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay dumating na uhaw. Mga nanay na pagod na, mga tatay na tahimik, mga kabataan na hindi mapakali, mga matatanda na may dalang karunungan mula sa mga nawala. Tinanggap sila ni Ana na parang naghahanda ng mesa. Walang pagtingin sa kung sino ang mas marunong o hindi. May gutom at may tinapay. Kaagad sa unang gabi, muli niyang binanggit ang 600, hindi bilang teorya, kundi bilang landas na may mga paa sa lupa. Magtiwala kung saan dating nag-aalinlangan, maghanap kung saan dating sumusuko, ibalik ang dignidad kung saan dating naglalagay ng label, igalang ang banal na oras kung saan dating may pagmamadali, hanapin ang tunay na mukha kung saan dating may mga frame, kilalanin ang mga tahimik na sugo kung saan dating naghihintay ng spectacle. Kinabukasan, ang bawat tao ay inanyayahan na sumulat ng isang maikling liham para sa sarili niya, nangangako ng isang konkretong gawain. Isang lalaki ang nangako na mas makikinig sa kanyang asawa. Isang dalaga ang nangako na bibisitahin ang kanyang lolo tuwing linggo. Isang nanay ang nangako na matutulog ng mas maaga para gumising ng may kapayapaan. Isang seminarista ang nangako na hihingi ng tulong kapag bumigat ang puso. Mga simpleng bagay, pero magkakasama, nagtatayo ng isang tulay. Sabi ni Ana, ang pag-ibig ay mahilig sa mga maliliit na bagay dahil doon nananatili ang buhay.
Sa panahon ng retreat, may nagtanong kung bakit napakaraming tradisyon ang lumilikha ng mga imaheng nagiging bigat. Sumagot si Ana ng may lambing, dahil takot tayo. Ang takot ay nagpapagusto sa atin na kontrolin ng Diyos, bigyan ng pangalan ng lahat, lagyan ng mga frame. Pero ang perpektong pag-ibig ay nagtataboy sa takot, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala. Kapag nagtiwala tayo, hinahayaan natin ang Diyos na maging Diyos. At sa pagpapahintulot na ito, nadidiskubre natin na siya ay mas mahusay kaysa sa mga imahe na ginagawa natin. Nagkaroon din ng sandali ng pagkakasundo. Ang mga taong hindi nag-uusap ay nagtinginan sa mata at humingi ng tawad. Hindi ito teatro, ito ay totoo. Isang mag-asawa na laging nag-aaway dahil sa mga lumang rason ay nagdesisyong magsimulang muli. Isang anak na may galit sa kanyang ama ang piniling gumawa ng unang hakbang. Isang babae na may dalang kahihiyan sa sarili niya ang tumanggap na tawagin sa kanyang pangalan. Sabi ng pare, ang altar ay nagsisimula sa pusong sumusuko at kapag sumuko ang puso, nagbabago ang buong bahay. Sa huling gabi, nagsindi si Ana ng kandila para sa bawat intensyon na natanggap at ang maliit na cloister ay naging ginto. Tiningnan niya ang mga apoy at nakita niya sa mga ito ang kwento ng mga tao na dumating na uhaw at ngayon ay aalis na may mahinahong tiwala. Hindi dahil ang bawat problema ay may agarang solusyon, kundi dahil ang kahulugan ay bumalik. Ang kahulugan ay ang ating tinapay sa araw-araw, sabi niya ng mahina. At marahil iyon ang pinakamahalagang pangungusap na nanatili. Bago magpaalam, muli niyang binasa ang 600, ngayon bilang isang panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng pagsunod na gumagaling upang piliin namin ang iyong puso higit sa aming mga shortcut. Bigyan mo kami ng walang sawang paghahanap upang hindi kami sumuko kapag mahaba ang daan. Ibalik mo sa amin ang aming dignidad upang ang pangalan na ibinigay mo sa amin ay maging mas malakas kaysa sa anumang label. Turuan mo kami ng iyong banal na oras upang makapagpahinga kami sa ngayon ng iyong kalooban. Ipakita mo sa amin ang iyong tunay na mukha upang makilala namin siya sa mga dumadaan sa amin. At ipadala mo sa amin ang mga tahimik na sugo upang hanapin kami ng iyong kabutihan kung saan kami pinakamahina. Ngayon, habang nagdidilim sa kumbento at bumabagal ang mundo, inaanyayahan kitang maging bahagi ng bahay na ito. Isulat mo sa mga komento kung kailan mo naramdaman na nanatili ang pag-ibig kahit walang tila nagbago. Mag-subscribe para maglakbay kasama namin. Dalhin mo ang iyong kwento ng pagtatagpo kay Padre Pio, ang iyong pag-aalinlangan, ang iyong panalangin. Ang channel na ito ay isang mahabang mesa at may lugar para sa iyo. At kapag sumara ang pinto at tumahimik ang bakuran, may isang kasiguraduhan. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw, kundi nananatili. Ang nakasanayan ay maaaring maganda at kapag galing sa pag-ibig ay karapat-dapat igalang. Pero ang nagliligtas ay ang presensya ng Panginoon na dumadaan at nananatili. Ito ang natutunan ni Ana sa tabi ng paring may mga sugat sa kamay. Ang pananampalataya ay isang daan ng pagbabalik. Laging, kapag nagkamali tayo ng hakbang, bumabalik tayo. Kapag naligaw tayo, tumatawag tayo. Kapag napagod tayo, umuupo tayo. At siya na mapagpasensya ay naghihintay sa atin. Ganoon nagiging umaga ang gabi. Kung nabasa mo ito hanggang dito, tanggapin mo ang yakap ko. Dalhin mo ang 6 na hakbang na ito na parang nagtatago ng isang lumang rosaryo sa bulsa. Hindi para ipagmalaki, kundi para maalala. At huwag kang maglakad ng mag-isa. Tuwing linggo, bumabalik kami sa mesang ito para ibahagi ang buhay sa harap ng Diyos. Kung may isang bagay sa iyo na nagsasabing gusto kong magpatuloy, sundin mo ang mahinahong boses na iyon. Karaniwan itong nagtuturo sa tamang daan. At dito ako magpapaalam, ginagawa ang huling hiling. Naway bigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob at kapayapaan. Naway bigyan ka niya ng mga kaibigan
na magpapaalala sa iyo kung sino ka. Naway ibigay niya sa iyo ang grasya na magsimulang muli kung gaano man kadalas kailangan. At naway maging lugar ng pahinga para sa iyo ang bahay na ito. Hanggang sa muli, sa susunod na pagtatagpo, sa parehong upuan, sa ilalim ng parehong ilaw. Salamat sa pagiging nandito. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pananatili. At naway laging matagpuan tayo ng katotohanang nagpapalaya ng may bukas na mga kamay.